Ay ari po man din naman ang masarap na pangpulutan ay pang ulam pala. Ay pagkaga na rin namang nagamantika sa gata ay naku po ay talaga namang mapapalaban na naman tayo na rin sa kainan. At bago nga po natin iulam aring itik ay atin po munang abusugin. At bago nga sila mawala sa mundong ibabaw ay naranasan naman nila ang maging masarap mabuhay. Ako po baya naman ay nalilito sa pato, itik at saka po ay sa bibi. At pari-pariho po baya naman ang kanilang mga itsura. Basta ang alam ko laan po ay masarap silang i-adobo sa gata, gayon. At ari nga pong luyang dilaw ay masarap nga pong ilagay sa adobong gata. Ito din po ay mainam na panggamot kaya po talaga ay kami hindi nagapawala ng ganaring luyang dilaw. Ay ari naman po ay makamadali laang ding paramihin. Ay napakasarap naman po talagang magluto lalo na po pag may alutuin. Minsan nga po inatanong nila sa akin kung hindi daw po ako napapagod magluto. Ay hindi naman po talaga nakakapagod ang magluto. Ang nakakapagod po yung mag-budget ka ng mag-budget. At sa mahal nga po ng mga bilihin ngayon ay nako po ay talaga namang hindi mo alam kung paano mo pagkasyahin. Ay buti na nga laan po kami din na nasa probinsya aring luya po at saka luyang dilaw at mga tanglad ay hindi na inabili. Ay nako po ay paano pa po kaya ako mag-aasawa na rin pamahal ng pamahal ang mga bilihin. At simulan na nga po nating tadtarin yung ating dalawang itik. 2 pirasong itik nga po pala yung ating kinatay dyan para may pangulam na tayo sa loob ng isang buwan. At sa mahal nga po ng bilihin ay dapat tayo po ay init laang ng init ng ulam, gayon. Ay ako naman po ay nagabiro laang baka naman po ako yumaman pagkagayon. At pagkatapos nga po nating tadtarin yan ay atin naman po yung hugasan. At dahil nga po ang luto dyan ay adobong gata ay nako po ay alutuin na natin lahat at makamasarap po yung papakpapakin. Pagkatapos nga po nating hugasan yan ay ilagay na po natin yan dito sa kawali ng maisang kutsana. At para po mawala yung kanyang lansa, lagyan po natin yan ng luya, sibuyas, bawang, luyang dilaw at saka po ay tanglad. At halu-haluin po natin, lagyan din po natin ng maraming paminta at maglagay din po tayo ng katamtamang asin. Nako po ay pag hindi pa naman natanggal ang lansa mo ay awang kulaang. Pagkatapos nga po nating halu-haluin ay takpan na po natin yan. Pagkatapos nga po ng 1 oras na isang kutsa natin yan ay ayan kati na po yung kanyang tubig. Ay dapat po talaga ay matagal itong iluto at gawa po ng ito ay medyo makunat-kunat hindi po kagaya ng manok. Dahil nga po ay kati na siya ilagay na po natin yung pangalawang gata ng niyog. At maglagay na rin po tayo ng oyster sauce. Oyster sauce, bekene menjen. Dahil nga po madami yung gatang nilagay natin mga 1 oras po uli natin yung pakuluan. At kahit nga po hindi natin kailangan ng pampagatas ay maglagay pa rin po tayo ng malunggay. At dilaw na nga rin po ang kulay ng aking mga kamay gawa nga po nung luyang dilaw pero wala po akong hepa. Pagkatapos nga po nating 1 oras pakuluan yan sa gata ay ilagay naman po natin yung unang gata ng niyog. Ilagay na nga po natin yung ating pangmalakasang mga sili. Ay 5 klaseng sili nga po pala ang nilagay ko dyan. Ay nako po ay awang kulaan pag hindi umusok ang tumbong ko na rin sa anghang. At ilagay na rin po natin yung ating pampagatas kahit hindi naman po natin kailangan ng pampagatas. Nilagyan po natin yan ng malunggay dahil nga po napakasustansya nitong dahon na ito kaya po ay talaga namang sinamahan ko ng ganare. At ayan na nga po pagkatapos nating pakuluin sa unang gata ng nyog ay talaga namang nagatutong na sa gata ng nyog. At talaga naman pong nagamantika sa gata ay nako ay talaga namang mapapalaki na naman ang kain natin na rin. At pagkatapos nga po ng 3 oras nating lutuin yan ay atin na po yung ahunin ng malantaka na. Sa dami nga po ng nilagay nating pangtanggal ng lansa ay napakabango po ng amoy. Ay talaga naman pong napakasarap na rin pangpulutan ay pang ulam pala. At dahil nga po napakabango ng amoy ay talaga naman pong nakakatakam kaya po tayo'y kumain na. At habang inasandok nga po natin yan ay talaga naman pong ako'y natatakam na kaya tikman na natin yan. Ay nako po ay talaga namang napakasarap at talaga din pong napakabango ng kanyang amoy. At dahil nga po madaming sili ang nilagay natin dyan ay nako po ay talaga namang napakaanghang. Ay talaga naman pong napakasarap ng pagkakaluto kong are. Yun nga laan po at talagang pakiramdam ko ay nangangapal na yung aking labi sa anghang. Ay kahit naman po gayon ay talaga namang ubos ko pa rin yung 1 platong kanin. Mga ka-friendsi, thank you for watching po and see you again guys!